views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Nagbabalik po tayo sa Chink Positive. Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang wealth coach sa Chinkitan. At this point, makakasama natin ang Imponari of the Week, entrepreneur galing Mandaluyong City, wholesaler po ng mga beauty products. Let's welcome Arthur Macogay. Hi Arthur, good morning. Good morning po, Coach. Yeah, maraming salamat sa oras ha. So Arthur, let's talk about yung paano ka ba napasok sa beauty products? Nako Coach, mahabang istorya po. I'm a registered nurse po kasi by profession dito sa Philippines sa US. Okay. Papaalis na po ako ng bansa noon that time. Kaya lang may burden po kasi ako sa heart ko na nagjo-duty ako. Minsan yung parents ko may sakit. So parang sabi ko, parang ang sama ko naman. Yung nagpaaral sa akin, hindi ko maalagaan. Lalo pa siguro kung mag-abroad po ako. So nag-pray po ako na meron po sana opportunity na mag-earn dito sa Philippines na kahit hindi na ako umalis. So, then came po na naglalakad ako sa may Quezon Ave. May nagabot po sa akin ng flyer, nakaputi, may liwanag pa po, tas may mga kalapati pa, may music pa. So, that was way back 2009 po. Okay. Kinuha ko lang yung flyer, nilagay ko sa bag ko, tapos kinuha niya yung number ko, kulit siya ng kulit. After 4 days, pinagbigyan ko po na pumunta dun sa opisina po nila. And then, I found out na yung tao na yun ay nursing student po pala. Okay. Kaya siya naka-white. So, nung una, medyo ma-pride pa nga po ako nun. Sabi ko, talaga bang kumikita ka dyan? Magkano bang kinikita mo? 40,000 lang per month kasi nag-aaral pa po ako. So, simula po nun, nalunok ko po yung pride ko. Kasi pang-4 na buwan na sahod ko na yun, nasa nurse. So, sinubukan ko po. So, kami po isa po ako sa mga nag-pioneer ng Kojic soap sa Gluta na nag-introduce po sa market. So, ngayon po, 17 years na ho ako sa skincare distribution. Wow. So, this one po, pinopromote po namin. Kaka-launch lang po namin noong July 26. Sige, tell us more about ang buhay ng isang nurse. Kung ano yung pinagdadaanan at magkano kinikita ng isang nurse. So, nung ako po kasi nag-nurse po ako, private duty nurse po ako. So, doon rin po nabuksan sa akin yung mundo ng mga talagang matataas na tao. Oo. Kasi ang mga kumukuha po ng mga may kaya sila, di ba? Yes, hindi lang po may kaya, Coach. Talagang well-off po talaga. Kasi nakapag-duty po ako sa Ayala Alabang. Oh. Minsan, pag sa hospital po, presidential suite po ako nakapag-duty. So, sabi ko, parang ito yata yung gusto kong buhay. Hindi yung pag-OFW. So, minsan nag-duty po ako ng 12 hours. So, yung tulog po talaga, yun yung mahirap po eh. Sa duty na 12 hours, babiyahe pa po ng 2 hours kasi traffic. 2 hours papunta, 2 hours pa uwi. Pag malilate ka pa, magta-taxi ka pa. So, yung sweldo po, bawas na kasi pinang-taxi mo na eh. Hindi, pero magkano ang sweldo ng 12 hours? That time po, kumikita po ako ng mga 1,000 to 1,200. A day? A day. Kasi 12, ano po yan eh, 7 to 7 po ang duty. Yeah, pero private duty nurse. Yeah, private duty nurse. That was way back 1990s. 2009 po. 2008 po ako graduate. Oh, so 2009. But still, malaking pera yan kumpara sa mga regular nurse. Yes, sa mga, po talaga, sa mga private company. No, kunyari, regular nurse, mga magkano naman ang kinikita per month? Nung time na po, nung nag-duty po ako, ganyan po eh. Pag mga private hospital po, magkano? 8,000 to 10. Kada kinsenas? Yes. So, we're talking about only 20,000? Yes, mga ganyan po. Oo. So, ang per day niyan, less than 1,000? Yes. So, kaya nga, kung titignan natin, ang private nurse is mas malaki. Mas malaki, pero may 30% po yan na kinukuha pa sa agency. Opo. So, antindi nyo naman? I-remit pa yun. Antindi nyo naman na wala na ka 30%? Opo. Depende po yun sa agency ha. Minsan bago po, pag binigay po sa amin yung sweldo for that day, kailangan po pumunta sa opisina para i-reimburse po yun. Yung time ko po hindi pa po kasi uso GCash nun eh. Bunado ka pa sa pamasahe at saka lahat. Yes, opo. Well, anyway, mahirap talaga ang buhay nurse. Kaya nga, alam mo mga kapatid, marami po na yung mga nurses na pumupunta sa ibang bansa. Totoo po yun. Lalo na pag pinag-usapan natin sa UK. Alam mo bang magkano sweldoan ng nurse sa ibang bansa?
May idea po ako before po. So, mga 80 to 120 po. Ay, ngayon, nasa 200,000 na. Lalo na pag na ikaw ay nasa UK. Opo. So, talagang marami talagang naaakit na pumunta ron. Abroad, yes. Pero nang dahil nga sa pagpa-private nurse mo, nakita mo yung buhay ng isang Opo. may kaya. Sa totoo lang po, hindi ko po talaga pangarap mag-nurse. Sinunod ko lang po yung mother ko. Kasi sabi niya, yung tita ko, nasa UK na nga. Yung isa kong tita, nasa Las Vegas. So, Nurse syempre, lahat. panganay po ako. Gusto kong maging good example sa mga kapatid ko na sabi nga po, di ba, honor your parents. In-honor ko naman po. Kaya nung na-introduce sa akin yung skincare, sabi ko, ma, baka pwede naman. Ako naman po yung pagbigyan nyo. Kahit 1 year lang. Ano sabi ng magulang mo? Sabi niya, syempre, against po sila. Pero nakita ko kasi yung potential Oo. ng skincare. Lahat po ng tao may balat Oo. Pangalawa, lahat ng tao gusto pong pabagalin yung aging. Tama. At So, halos lahat po ng Pilipino gusto mong pumuti. oo, yun nga galing. Alam mo, talagang one of the biggest industries, kung anong gusto nyong pasukan, yun nga yung sinasabi ko yung lahat ng K. Kagandahan, kapayatan, kaputian, kaperahan. Yan talaga ang mabenta talaga. So, nung first year mo, nung 2009 ka ba pumasok sa skincare business? Yes, 2009. Hindi ganun kadali Hindi po, mahirap po. Anong challenge mo? Ang challenge po nun is to give information sa mga tao sa market po. Kasi hindi pa po nila alam yung Kojic, hindi pa nila alam yung glutathione. So, that time, akala nila yung gluta, pampaputi lang talaga. So, we give knowledge po, and syempre yung demo, lalo pa sa itsura ko, malaki katawan ko po. Tapos, tatanong nila, sigurado ka, beauty products ang binibenta mo? Buti nga, hindi ka nga nagbebenta ng ang tinatawag dito, yung feminine napkin. Oo, may kakilala ako malalaki, nagbebenta ng feminine napkin. O parang, nagamit mo na ba? So, ngayon, ano nga yung mga pagsubok na dinaanan mo? Kumita ka na agad for the first year? For first week ko po, naka 8,000 po ako kasi nilako ko po siya. Wow. Noong 2009 po, hindi pa uso yung online selling. Oo. Kaka-launch pa lang po ng Facebook. Oo. So yung Facebook parang ang ginagawa ng mga tao, parang ginagawa pa lang diary nila Post lang sila ng post. Tapos 2009 uso ho yung salon. So nilako ko po sa mga salon. Grabe, no? Yung mga Nag-door to door ka? Opo. Mahilig na po kasi talaga ako magbenta. Nung estudyante pa lang po ako, nagbebenta na po ako ng school Siyempre, supplies. parang ang hirap, no? Nakakahiya minsan mag-alok, di ba? Lalo na pag tatanggihan ka. Kaso po, mas may gusto po kasi akong patunayan kasi yung father ko po is a military. Oh. So, parang against po talaga siya dun sa ginagawa ko kasi nga, nalaman pa niya na binagsak ko pa yung military nurse na application ko po. So, sabi ko, kailangan ko talagang kumita dito, kailangan ko mag-succeed. So, yun po yung isang pinanghugutan ko rin. Tapos at the same time, nakakita rin po ako ng mga inspirational na tao within the company po na talaga nagagawa niya yun, nag-earn siya. So, kung kaya niyang gawin, anong wala ako na meron siya? Kaya, kinapalan ko na lang rin po yung mukha ko. Wow. Opo. Kasi, tumutulong naman po ako Gusto niyang gumanda, gusto niyang matuyo yung tigyawat niya. Why not? Tulungan ko na lang rin. So, ano yung best-selling product nung nag-promote ka na? Nung nag-start po ako, sabon po Dito po, sabon po yung best-selling po namin. Kasi halos lahat naman po. Ano sabon na ganyan? Ito po yung pinaka-best-selling po natin, which is the Glow Up Soap. Kasi 3-in-1 po siya So, nung time po na nag-start po ako, ang uso is Kojic. Ngayon naman po, ang pinapausong active ingredient is niacinamide. O yun nga. Yes. Ano yung niacinamide? Sige, So, educate niacinamide po is vitamin B po yan. Natural po yan. So, yan po yung pinaka-effective na whitening ngayon and pinaka-safe. And yung next naman na pinapauso ngayon is yung Arbutin nga po. Arbutin is a plant-based po. Parang alatiris po yung itsura niya. King of brightening po ang tawag sa kanya. Ano naman ginagawa nun? So, yung mga dark spots po natin, yung pimple niya, pinapatuyo rin natin. Tapos, tinatanggal niya. Di ba, pag nagka-acne po, yung itim po, nagli-leave po ng marks. So, ito po, nakakatulong po siya doon na mag-lighten. So, saka, ang good thing po sa sabon po is, hindi po kailangan umubos ng isang box para makita yung effect. Isang hilamos lang po.
makikita na po kaagad yung effect. Yes. Hindi kaya mawala mukha ako kung pagka... Mabura. Yun po yung kagandahan. Tapos, wala pa rin po itong paraben, which is harmful po na chemical na nakaka-disrupt po ng hormones po natin. Kasi once na gumagamit po tayo ng mga skincare, pumapasok rin po yan sa katawan po natin. So, yung bar na yan, yung soap bar na yan, mga magkano yan? This one po is 250, wala pang shipping yun. Mm-hmm. So, pero we're offering it up to 50% kapag ka interested yung tao na mag-wholesaler po. Oh, wow, 50%. Yes, So, that's up 125. to. That's really good. Okay, so, kumita ka agad ng 8,000 on the first week. On the first week po nun, nung way back 2009, then 6 years po ako dun sa company na yon. And then nag-decide po kami na mag-start ng another venture, skincare din po. More on Korea naman po kasi 2014, 2015, nag-trend naman po yung Korean skincare. Totoo. Opo. So, nung nag-trend po yung Korean skincare, syempre, sabay po kami doon. Ganun naman po sa business eh. Kung ano yung nasa market po. Tapos, 10 years po ako nag-stick po doon sa company na yun. And then, nilaunch po to. Ito naman yung Vida. Korean po siya. Korean made, pero Filipino po yung may-ari ng brand and yung patent niya and formulation. So, naka-design po ito para sa climate natin dito sa Philippines. Kasi ang problem naman pag Korean products, design po siya sa malamig. Tama. 10 months po kasing taglamig sa Korea. So dito po, dalawa lang naman po yung season natin, di ba? Doon 4 seasons, dito dalawa. Hot and hotter. Or wet or wetter. So yung product na po to, hindi siya malagkit. Although Korean po siya. So itong package na ito para sa face ba to? Yes, para sa face po yan. Hindi po siya cosmetic, more on skincare po siya. So sasabay lang natin siya sa every time na naliligo tayo sa morning, saka sa night. So may facial wash po dyan, meron po dyang toner, serum, saka yung sunblock. May before and after picture ka ba ng mga taong gumamit? Yes, opo. Marami na po tayong mga natulungan. No? Most of them, yung mga gumamit nung nakakabalat na product. Kasi sa Korean skincare principle po, bawal po yung magbabalat na ingredients. Kasi sinisira niya po yung skin barrier po natin. Okay. So this one po is may healing properties din po yung product natin. Wala po siyang hapde, wala rin pong stinging sensation po, saka wala alcohol po yung mga products po natin. So, may mga clients po kami na may mga melasma po, na naglighten na po yung skin nila, tapos yung eye bag rin na i-improve po. Ikaw, gumagamit ka, I'm sure. Yes po, hanggang anit po ang gamit ko. Coach, pag in fairness, ito, pakita nyo itong picture. Paliwanag nyo ito. Ayan, si Miss Emilo po yan. Isa po yan sa mga client ko po. Business owner din po siya, Tigalipa. So, mother of 4. So, normal process of aging po, nagsasag po yung skin natin, tapos dry yung skin niya, medyo maitim. Nag-fair po yung skin niya, tapos yung jawline niya po, tignan niyo po. Nag-tight po, kasi hydrating po yung product. Okay. Meron pa bang iba? Meron pa po, Ayan po yan. Ayan po yung napakaganda ko pong misis. And isa sa mga main problem niya po is nagkakaroon siya ng eczema po every time na in contact siya sa mga harmful chemicals like mga dishwashing liquid na matatapang, detergent soap na matatapang. So nagtutubig yung kamay niya. So nakatulong po yung sabon. Tea tree oil po kasi yung sabon po natin. Ayan po, nag-improve po. Minsan hindi na niya masuot yung wedding ring namin kasi namamaga yung daliri niya dito. Wow. In fairness, honestly, when I look at your skin, I say, ano siya? Yan ang tinatawag na glass skin. Oo. Yes. Oo, mapapasana all ka na lang. Pero yun nga, okay, next naman, paano kikita sa yung ganitong klaseng negosyo? Yan ang siguro ang kailangan natin malaman. We're gonna pause for a short break at magbabalik pa ang Chink Positive. Nagbabalik po ang Chink Positive. Kasama nyo pa rin ang inyong pambansang world coach, Chinkitan. Kasama natin ang Punaro of the Week. Walang iba kundi si Arthur Macogay. Si Arthur po ay isang nurse, registered nurse. And yun nga, pangarap niya talaga na actually ma-please ang kanyang mga magulang. At nang dahil doon, sinabi na, tita ko nurse, yung kapatid ko nurse, kaya kailangan maging nurse ka. So nag-nurse siya. Pero na-realize niya, hindi talaga yan ang buhay niya. Nakiusap siya nung isang 2009 na gusto niya talaga sumubok ng ibang landas.
at gusto niya pumasok sa skincare business. At nang dahil doon, siya po ay sumubok at kailangan may mapatunayan siya dahil nga gusto ng panggulang siya ay maging nurse. At nung first week sa pagpropromote niya ng mga skincare, kumita na siya ng 8,000. And then from there, lumaki ang kanyang kita. Okay? So, during that time, no, paano naman na yun nga, yung progress ng iyong income? Can you walk us through? Sa progress po, coach, syempre, high and low naman po siya. Minsan may benta, minsan meron. Oo. Kasi starting pa lang po, tapos ini-introduce po namin yung product. Pero so far, nakatawid naman po, no? Ang pinakamahirap lang po talaga is yung pag-travel po kasi that time, wala po akong sasakyan eh. So, daming bit-bit na product. daming bit-bit po, tapos sabon po, mabigat. Oo. Pero sabi ko nga, minsan lang naman to, kumbaga sacrifice. Pero iba pa rin po kasi yung nakikita ko yung tao pagka binibigyan ko ng serbisyo. Yung na-feel good po sila sa sarili nila dahil nagiging confident po sila dahil naayos po yung balat nila. Tapos marami na po silang mga na-try na product na kung hindi lang po nakatulong, nakasira pa sa balat po nila. So yun po yung nangyari po. Hanggang hindi ko po namamalaya, nakaka-earn na rin po tayo kahit papaano. Kasi bukod po sa tubo, meron pong mga cash bonuses rin po. May mga incentives rin po. So, unti-unti po nakabili rin po tayo ng ng sasakyan na trabaho. Nung kumikita ka na, nakakaipon ka na. Opo. Tapos pinapaikot ko po yung puhunan para makabili po ulit ng another products. Kasi ang good thing po sa skincare, araw-araw po siya ginagamit eh. Tapos nauubos. Totoo. So, hindi ako mawalan ng product kasi pag umorder po yung kliyente tapos wala akong maibigay sa kanya. Baka sa iba po siya umorder. Like for example, itong box na skincare na ito. Yes, ito po. Magkano naman yung set? So, ang isang set po nito, pag kasama na yung shipping, nasa 7,500 po siya. Pag hindi po kasama yung shipping fee, nasa 6,000 po. So, mauubos naman po siya within 6 months po. 6 months po siya. Kasi hindi po kailangan ng sobrang daming quantity pag in-apply mo siya. Like for example, ito pong toner. So, yung toner po kasi namin, hindi na ho siya ginagamitan ng bulak. Ay, paano gamit? Yes. Kamay lang po. Tapos sobrang effective niya. So, for example, ako po, kalahati ng mukha ko lang po ilalagyan ko. Unang application pa lang po, dadampi nyo lang pong ganyan, mapapansin nyo po, magta-tight po yung skin ko. In 1 to 2 seconds po, pag natuyo po siya, tatabingin na po yung face ko. Huh? Mas hydrating po nahahydrate po yung balat. So, ayan po. So, pagtuyo niya. So, kung napapansin nyo po dito, mas dewy po yung effect kumpara po dito. Medyo sag. So, nagta-tight po yung skin, lumiliit po yung pores, yung sa eye bag area. So, ganun po siya ina-apply. Matipid, sobrang tipid po niya. Okay. Yan. Tapos, every time na gumagamit po yung tao, na-enjoy niya po yung product. Kaya, lalo nung lagi niyang gagamitin. So, ano yung strategies mo para mapalawak pa yung business? Isa sa mga strategy ko po is, bago ko po bentahan yung tao, inaalam ko po yung needs nila. Meron po ako po, ang tinatawag ko po is yung 4H. Merong heart, hope, hustle, saka honesty po. So, hindi ko lang po basta binibentahan yung tao, tinatanong ko ano ba yung gusto niyang ma-improve sa balat niya, gano'n na niya katagal problema yan, ano yung mga previously na ginagamit niyang product, at saan sa sanay na mga product. Kasi may iba, hindi siya sanay gumamit ng toner. So, hindi ko siya bibentahan ng toner. Kung ano lang yung mga product na sanay niya, let's say, panghilamos lang talaga yung skincare niya. So, yun lang muna yung papatry ko. Ano yung next H? Next H is yung heart, yung pagkatas ng heart po is yung hope. Kasi may iba po, wala nang pag-asa sa balat eh. Parang, okay na ako dito, tanggap ko na, ganito na yung balat ko, ang dami ko nang nagamit. So parang sinasabi ko po sa kanila na may pag-asa pa yan, ito na nga dumating na infinite vida eh. Kasi isang try mo lang, makikita nyo na. Next. And then syempre, yung honesty po, papademo ko po sa kanya. I-demo ko po sa kanya yung product para makita niya na hindi lang po ako pa-promise, nag-over-promise. Pakita ko talaga na nagta-tight, nagla-light, tapos na-hydrate yung skin. Kasi makikita po talaga yung wrinkles po na nabubura po talaga. And last? Last po is yung hustle. Siyempre, hindi yun natatapos yung pagbenta po. Minomonitor ko po yung improvement ng tao. Nagpapadala po ako ng day-to-day na, ay, kamusta? Nagamit niyo po ba yung product natin? Nag-improve ba? Day 3 na. Pwede patingin po nung balat nyo. So, ganun po yung ginagawa ko. So,
Okay, because of that, I'm sure dumadami ang clients mo. Yes po, hindi lang po sa Philippines, pati rin po sa abroad. Marami po tayo mga... Ano naman to? Ayan, isa po sa mga client po namin yan, si Sir Andy Uyboko. He's also the owner of Amesco Drug Corporation sa Mindanao. Parang they own 31 branches na butika sa Mindanao po. So, naging partner na rin po namin sila. Anong ginamit yung product? Yung buong set po. Ginamit niya po yan. So, yan. Day 1 niya, tas day 14. So, kung mapapansin niyo po, no, yung pisngi niya lumiit. Oo nga. Tas bumata. Hindi siya parang namamaga. Hindi na namamaga. Unlike dun sa day 1 niya, talagang, andun yung normal aging process. Tapos yung eye bag niya rin, bumabaw. Then yung lines niya po dito sa laugh line, lumiit rin po. Tapos nag-lighten din po siya. Okay, ito syempre ang pagbebenta, ang isang pinaka-challenge talaga yung rejection and objection. Yes. Okay. Kunyari, sasabihin sa'yo, ay, di ko afford yan, taas eh. Paano, ano sagot mo? Nag-agree muna po ako. Hindi mo talaga afford yan kapag hindi ka sanay na mag-invest sa balat mo. Kaya nga, skin investment eh. Pero tignan natin. So, titignan ko po yung status niya. Kung nakita ko pong naka-iPhone, syempre, babanggitin ko po yun. Kung yung iPhone nga, nakakabili po tayo niyan. Para sa sarili mo naman yan eh. Diba? And at the same time, yung mukha natin yan, yung lagi natin hinaharap sa tao. Even sabihin natin, hindi tayo pwede mag-judge kasi hindi naman tayo judge, Your Honor. Pero ang tao po talaga, Your Honor, titingin talaga yan sa tao, sa mukha eh, kahit anong mangyari. So, may mapapansin. Doon pa lang sa mukha, kumbaga, i-judge na nila tayo kung trustworthy ka ba or hindi. O kung sasabihin naman sa'yo, sige, gusto ko siya. Kausapin ko muna mister ko. Maganda pong idea yan. Oh. Coach, maganda ho, sama mo ako, kausapin natin yung mister mo, parehas tayo. Kasi pag ikaw lang mag-i-explain, hindi mo mapapaliwanag. Maigi. Ako na mag-i-explain, i-demo pa natin sa kanya. Galing. So, ano yung pinakamahalagang lesson na natutunan mo sa pagbebenta? Sa akin po, no, yung pinaka-lesson po na nabaon ko po dito is, minsan kasi may mga plano po tayo na magaganda yung plano po natin sa buhay, sa pamilya po natin. Pero hindi lahat ng plano nagkakatotoo eh. Naniniwala ako mas maganda yung plano ni Lord para sa'yo. So, for me, ang plano ko po mag-aral ng ECE, yung plano ng mother ko, pag nursing ako sa abroad, pero ang plano pala ni Lord sa akin, maging beautician. At mag-distribute ng beauty products. So, mas marami pala akong matatouch na lives doon. Matutulungan na tao. Both sa physical, saka sa confidence, saka sa financial din po. Basta beautician na, wag lang mortician na. Ayun tips mo sa mga taong gustong pumasok sa ganitong larangan na para magbenta? Sa skincare distribution naman, pag gusto nyo pumasok, subukan nyo lang kasi ito yung for me, yung low risk. Oo. Hindi mo kailangan maglabas ng 100,000. Magkano pala po kung gusto nilang magbenta rin ito? Pagka gusto nilang maging part, wala naman po kaming membership fee. Ang gagawin lang po nila is mag-purchase lang sila ng worth 21,000. And then, naka-promo na rin po yun, naka-discounted, hindi nila babayaran ng 21,000. 19,000 lang po ang cash out po nila. And then, after that, meron na ho silang 50%, up to 50% discount lifetime na po yun. Wow. Wala rin pong quota. So, walang pressure. Pero ang pinaka-importante po sa lahat, bukod sa meron kang product, is yung learning po. Coach. Saka, kailangan masipag ka mag-demo nito eh. Opo. Sa demo yung mga tinatawag na beauty party. Yes. Opo. So, para sa mga taong nais siguro mag-avail at gumandan, magkaroon ng glass skin katulad nyo. So, paano kayo makukontak? Pwede nyo po akong kontakin sa number ko. Yan, personal number ko yan. Pwede rin sa Facebook. At libre naman po yung introduction nung products and i-demo ko po kayo ng libre. Wala naman pong kailangan i-cash out agad. Then you decide kung fit sa inyo yung ganitong business or yung kahit yung product kasi lahat naman tayo gumagamit nito. Nagsasabon tayo lahat. Wow. Really amazing. Arthur, I'm really so proud of you. Maraming proud na salamat po, yun nga na isa ka talagang masigasig na tao. Alam mo kahit saan ka dalhin, magiging matagumpay ka. Salamat po, Coach. At
malaking tulong rin po yung show nyo, and at the same time yung mga videos po nyo po, yung mga reels sa YouTube po. Lagi rin po akong nanonood niyan, lalo na yung Money Masters po. So, nai-inspire po ako sa mga guests nyo. Hindi ko rin po lubos akalain, no, kahit biglaan na makaupo rin po dito, no, na makapag-inspire po sa iba. At may mga learnings rin po ako napupulot, lalo na pagdating sa pagnenegosyo, no. Malaking tulong po yung mga show nyo, yung mga podcast nyo po. Pag nagda-drive po ako, yan rin po yung pinakikinggan ko. Pati sa sales team ko po, ini-encourage ko po sila na manood at makinig po sa inyo. Mabuhay ka, Arthur. Maraming salamat. Okay, question. Bakit ka maraming mga Pinoy walang ipon at lubog pa rin sa utang? Sa video na ito, alamin natin bakit sila stuck sa cycle na ito. Let's watch it.